Ang pananampalataya ay regalong mula sa Diyos at ito ay kakayahang makakita ayon sa pagtingin ng Diyos sa katunayan at katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay gift. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. At pagbati po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria Philippines. Mga kapatid, ang pananampalataya ay regalo. It's a gift. Ibig sabihin ng regalo, ito'y bigay, ito'y kaloob. Ibig sabihin, hindi ito likas sa ating lahat. Kaya nga, napakahalagang maunawaan natin na ano ba yung pananampalataya. Minsan, meron tayong kasabihan sinasabing, to see is to believe. Pero sa ating mga pagbasa these past days, especially ngayong araw na ito, ay itinuturo sa atin ng ating Panginoon that to believe is to see. Kung tayo ay maghihintay muna ng himala, makakakita muna ng himala bago sumampalataya, baka hindi na tayo makarating doon sa sinasabing pananampalataya. At yung mga taong naghihintay muna ng himala na makakita ng something extraordinary, ito yung may mga mababaw at hindi matibay na pananampalataya. Kaya napakahalaga na itinuturo sa atin ng ating Panginoon that we need to believe first. Kinakailangan sumampalataya muna tayo. At ito'y regalo, ito'y kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, we need to ask God for the gift of faith. Ang Diyos kasi, nagpapahayag ng kanyang sarili, pero kapag hindi tayo disposed, kapag hindi tayo bukas, kapag hindi natin tinanggap yung pagpapahayag ng Diyos, hindi tayo tutugon sa pananampalataya, then wala tayong makikitang mga himala. Wala tayong makikitang kababalaghan. Wala tayong makikitang espesyal sa buhay. Wala tayong makikitang kahulugan. But if we begin to believe, then we will also begin to see so many miracles, so many meaning and purpose and happiness and reason to live every single day. Kung tayo ay sasampalataya. Kasi yung pananampalataya is our capacity to see how God works in our life. Sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya,
Doon natin makikita kung paanong gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga dito sa ating gospel, unti-unting ina-unfold, ipinapahayag sa atin ni Jesus yung very reason kung bakit siya napunta rito. Sabi niya sa yung tinapay ng buhay na kapag tinanggap natin siya, hindi na tayo magugutom at kapag sumampalataya tayo sa Kanya, hindi na tayo mauuhaw. Sabi niya, naparito siya. No? Naparito siya upang ang sumampalataya sa Kanya ay bigyan niya pagkalooban niya ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, naparito si Jesus para ipahayag sa atin, ipakita sa atin, ipakilala sa atin ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan. At ang tugon natin sa pagpapahayag ni Kristo is what we call faith, pananampalataya. Gumagalaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at bukas sa buhay natin. Subalit hindi natin siya namamalayan dahil hindi tayo o kulang tayo sa pananampalataya. Kaya nga ito yung ating hilinging grasya, mga kapatid. To believe. To believe kay Jesus. Manampalataya, sumampalataya kay Jesus. Ito yung regalo. Kaya nga, kung ikaw ay isa ng mananampalataya, kung tinanggap mo na yung regalong ito, yung biyaya ng pananampalataya, napakahalaga na itong regalong ito ay ingatan, isabuhay, at ibahagi. Ingatan, isabuhay, at ibahagi. Yung regalo dapat po iniingatan. At bahagi ng pag-iingat, dapat ito ay inaalam, pinagninilayan, no? At bahagi ng pag-iingat, bahagi ng pagtanggap, ay pagsasabuhay nito. Yung una sa personal na buhay, yung buhay natin ay mabago ng ating pananampalataya. Yung buhay natin ay gumalaw ayon sa ating pananampalataya. Yung ating mga desisyon sa buhay ay maimpluwensyahan ng ating pananampalataya sa Diyos, pananampalataya kay Jesus. Pero hindi natatapos sa sarili. Ang pananampalataya ay ibinabahagi. Gifts are meant to be shared. Kaya nga meron tayong tungkulin, meron tayong responsibilidad na ibahagi, no, ang ating pananampalataya sa iba. Yung pananampalatayang nakaugat kay Kristo. Kay Kristo na siyang ating tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, tingnan po natin yung bang pananampalatayang ating tinanggap, yung pananampalatayang Katoliko mo ba, pananampalatayang Kristiyano mo ba, iyo bang pinagyayaman, iyo bang iniingatan, pinag-aaralan mo bang mabuti, at isinasabuhay mo ba ito, at ito ba'y ibinabahagi mo. Magandang tingnan, magandang suriin ang ating sarili mga kapatid. Faith is a gift. At ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ingatan, isabuhay, at ibahagi ang regalong ito ng pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa regalo ng pananampalataya. Tulungan mo po kami ng iyong mga biyaya upang maisabuhay namin ito, maingatan namin ito, at maibahagi namin ito sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.